What's up mga kaisda? For today's video, bale eto, masamang balita yung nangyari sa atin. So nakita nyo naman na nakaraan, natapos na yung ating filter system. Ililipat na sana natin itong ating mga Oscar fish na nasa reptab. So ito, nakakalungkot lang isipin, no, na namatay yung ating mga Oscar na future breeder sana natin, no, at malaking pera din yung pinambili natin dito. So ayan, sa tingin ko ito yung unang namatay, si Ngongo. Ngongo pala yan guys, no, na una nating nakuha. So ayun, nakakalungkot pa rin isipin kapag ngayong ginagawa ko rin tong video na to. So ayan, ganun talaga sa pagbibusiness, hindi natin alam kung anong mangyayari. At ayan, ayun, napansin ko lang dito siguro ito yung unang namatay. Ayan, si Ngongo. Kasi nakita ko siya guys, no, na nakalutang na nung nakita natin siya. At akala natin buhay pa yung dalawa na pair na yun, yung dalawang red tiger Oscar. Kaso pagtingin ko sa ilalim, wala nang gumagalaw at patay na pala din sila. So ang tingin ko dito, pumutok yung ammonia, sumabog yung ammonia. Parang sa bulok ng unang isda na namatay na si Ngongo, nadamay niya yung dalawang Oscar fish pa na nakasira sa ating tubig. So ayun yung disadvantage ko kapag walang maayos na filter system. So kung nakita nyo guys, no, nung ginagawa natin yung filter system natin, na nakasarado yung mismong lalagyan nila. So siguro nung ginagawa natin yung filter natin, patay na si Ngongo. At kinabukasan pa natin nakita na patay na pala yung lahat ng Oscar natin. Siguro, ang inala ko, patay na si Ngongo nung gabi. Tapos nabulok na siya, nabulok na yung tubig, nadamay pa yung dalawang isda. So sa mga nag-i-import ng isda dyan sa ibang bansa, ang ginagawa nila guys, no, dinadagdagan nila ng tubig yung mismong mga lalagyanan na nasa plastic. Kasi once na namatay yung isang isda, kapag konti yung tubig, makakontaminated yung tubig. So pag namatay yung isa, madadami na yung iba. So ang mangyayari, magkaka-ammonia spike, no, which is habang nasa travel sila sa ibang bansa, hindi naman mapipilter ng mismong mga filter yung ammonia. So ay ano pala yung kahalagahan nito guys, no, yung ginawa natin nung nakaraan, or ayan, yung ammonia na tulad yan, may patay na isang isda, yung ipoproduce niyang dumi or toxic sa tubig, ipipilter yun ng ating mga filter system. So yung good bacteria, kakainin niya yan yung ammonia na nilalabas ni patay na isda. So ang kagandahan ng magandang filter, kahit may mamatay kayong isda, hindi basta-basta madadamay yung ibang isda nyo na nasa aquarium. At ayan, may isang kasamaan pala tayo sa isang GC, nag-alok sa atin na kung gusto nating bilhin yung mga breeder niya na Oscar, kasi nalungkot siya nung nakita niya yung ating mga Oscar na namatay. So ayan, no, siguro susunod pwede natin kunin to sa mga future breeders natin, no. So ayan, tulad nito guys, no, wala rin tong filter, which is delikado kung walang filter. So ayun, may mga advantage at disadvantage din, no, kasi nakaka-save tayo sa kuryente kapag walang filter system. So balik tayo dito. Ayan, nung nakita natin si Ngongo, siya yung unang nakalutang. So kung makikita nyo, mas una siyang nabulok. So meaning mas una siyang mamatay. So na-contaminated niya na lang yung ating ibang isda. Sa mga oras na to guys, no, sobrang nalulungkot ako. Akala ko siya lang yung namatay. So kasi siya lang yung nakalutang. Hinala ko nung ginagawa natin yung filter natin, which is nakatakip sila, hindi natin sila nakikita. Yan, nadamay na yung dalawa pa. So ayan, sabi nga nila, mag-move on ka na at gawin yung mga dapat mong gawin. So hindi naman din natin alam yung mangyayari, lalo na sa ating munting negosyo. So ang gagawin natin dito, lilinisan na muna natin tong pinaglalagyan nila, sila Ngongo.
At ayun, lalagyan na muna natin dito yung mga molly kanina na walang filter at mas safe sila. Pwede kasi natin paglagyan tong aquarium na to sa ating mga breeder Oscar. So eto guys, no, nilagyan na natin filter dun sa taas. Kung makikita nyo sa unang video, wala yung filter yung nasa taas. At ang balak natin dito natin lalagay yung Paris na Oscar. At dyan natin sila i-breed. Bale, bibili lang tayo ulit ng makina, which is medyo mahal at pinag-iipunan pa natin. So bale, ayun yung nangamatay, no? Nasa isang dangkal na sila at malaking pera na yung nawala sa atin. So ayan, sa pag-aalaga ng isda at sa pagbibusiness, hindi natin alam kung kailan tayo malulugi or mamamatayan ng mga alaga. So bali, eto, nag-okay na tayo nung kinagabihan, no? At ayan, lilibing na natin sila. Hindi natin sila agad nilibing kasi ayun, gusto muna natin silang nakikita. At ayun pala yung pamangkin ko na si Apple Green. At kilala niya si Ngongo kasi si Ngongo yung una nating nakuwang isda, no? Kasi bingot siya guys, no? At nakakapagpasaya siya ng tao kapag nakikita siya sa ating aquarium. So nakakalungkot lang dito kasi siya yung namatay. Imbis na ililipat na natin sila kasi gawa na yung ating ginawang filter system. Kaso sa nakakalungkot lang, hindi na sila umabot at nalipat sa 100 gallons natin na aquarium at sa ating ginawang filter na para sa kanila talaga. So nakakalungkot lang, hindi na sila umabot. At ayun, siguro bawi na lang tayo, no? Kasi ayun, malaking pera din yung nawala sa atin at yung pagod natin guys, no? Siguro kasama talaga to sa ating fish hobby. At ayun, dahil sa mga gantong sitwasyon, marami akong natuturo sa inyo, sa ating mga followers, sa ating mga customers at sa mga future buyers. At para maiwasan nilang masayang yung pera nila, gaya nito, malaking pera yung nawala sa atin at para maiwasan na rin ng mga customer natin. Kasi inaalagaan nila at ayun, ginagastasan din nila. So ayan yung experience natin at kailangan nating i-share sa ating mga kahabi at para matulungan sila. So ayun, no, nakakalungkot lang, gawa na yung filter natin pero hindi na sila umabot. Ang inala ko dito, dahil nag-uulan ng mga nakaraang araw, yung tubig or acid rain napuntang masyadong marami sa kanilang pinaglalagyan. At ayun yung naging toxic sa kanila kasi wala silang pump or yung makina. Yung filter nila guys, no, meron silang filter pero air pump lang yung gamit. So ayun, hindi nasisipsip yung ibang dumi at hindi sila ganong na water change nung nakaraang nag-uulan. So ayun yung kagandahan ng maraming experience, maraming pwedeng ituro sa ating mga kahabi. So ayun yung pamangkin natin, nagpapaalam na siya kay Ngongo kasi si Ngongo kilala niya dahil ayun, palagi siyang nasa 100 gallons natin. Nilipat lang natin sila para ayusin yung ating filter system, no? Kaso hindi na sila umabot. At ayan, kasama siguro to sa ating journey sa ating pag-alaga sa ating mga isda, no? So ayan, meron naman silang maayos na kinalalagyan. At ayan, medyo pinitpit lang natin yung lupa para safe sila, hindi hukay ng mga pusa or ng aso. At ayan, kasama na sila sa ating journey at sa ating vlog. At kung mamimiss man natin sila, silang makukuha din natin silang panoorin ulit. So yung pamangkin ko, gagawa niya daw ng cross dyan yung mga ating Oscar. So ayun guys, no, sa mga may katanungan at ayun, pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page at sa ating personal account sa mga katanungan nyo about sa fish keeping hobbies. Ayun, bale sa susunod na video guys, no, update ko na lang kayo ulit. At ayun, sa may mga katanungan, pwede po kayo mag-message. Bale eto, lalagyan na natin tubig yung ating future breeding area. At ayun, mag-ipon lang tayo ng pambili ng filter dito at para maiwasan na natin uli yung mga ganitong sitwasyon. At ayun,
sa mga susunod ulit na video guys. Thank you. So ayan, si Apple Green okay na yung ginagawa niya ng cross sa ating mga namatay na Oscar, no? At ayan, thank you guys sa mga susunod ulit na video. Kita-kits na lang tayo mga kahabis. Thank you.